Philippine culture. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinawag ng palasyo na walang basihan at nakakahiya ang mga aligasyon ni Senadora Amy Marcos na nagdodroga umano ang kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi pa ng Senadora sa harap ng libu-libong dumalo sa protesta ng Iglesia ni Cristo, hindi lang Pangulo ang gumagamit ng droga kundi pati ang First Lady at kanilang mga anak. Pinalagan yan ng anak ng Pangulo na si House Majority Leader Sandro Marcos na sinabing hindi asal ng tunay na kapatid ang ginawa ng kanyang tiyahin. Tugon naman ng Senadora, handa siyang magpa-DNA test kung magpapa-hair follicle test ang pamilya Marcos. Nakatutok si Jonathan Andal. Batid ko na nagda-drug siya. Ang aligasyon na yan ni Senadora Amy Marcos laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos kagabi, agad na pinalagan ng palasyo. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakakahiya at desperada na ang senadora. So ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid? At pati kay First Lady, kundi makapanira lamang. Walang basihan. Matagal ng issue to, pero since wala kayong makita sa Pangulo na anumang issue ng korupsyon, kung saan-saan nyo dinadala ang issue. Nakakahiya, Senator Amy. Nakakahiya. Git ni Castro, dati nang nagnegatibo sa drug test ang Pangulo. Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung pangbago mangampanya ang ating Pangulo. Gusto ko pong ipakita sa inyo para po maalala nyo muli. Ito po, November 25, 2021, na may mga pagbintangang gumagamit di umano ng droga. Mismo, at that time hindi pa po Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. Siya mismo ang nagboluntaryo para magpa-drug test. At sinasabi po sa drug test na to ay negatibo. Ginawa ni Senadora Marcos ang kanyang mga aligasyon kagabi sa harap ng mahigit kalahating milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon, at maling-maling mga desisyon. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit niya ng droga. Kinangkam na nila ang kaban ng bayan. Sa huli, inaya ni Amy na umuwi na ang kapatid niyang Pangulo. Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya noong umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay, kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na, mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kong mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot. Alisin ang droga sa iyong sistema. Kung totoong makapilipino ka at totoong makabayan ka, Senator Amy, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Dapat na ma-pinpoint, dapat maituro kung sino talaga ang sangkot sa korupsyon. Huwag mong sirain ang kapatid mo. Hindi ito ang issue ngayon. Pero hindi lang ang Pangulo ang inakusahan ng pagdodroga ng Senadora. Idinawit din niya si First Lady Liza Marcos at kanilang mga anak, kabilang si House Majority Leader Sandro Marcos. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Liza. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya,
malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Kinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Pero hindi rin pinalampas ni Congressman Marcos sa mga sinabing ito ng kanyang tiyahin na wala raw basihan at wala raw katotohanan. Hindi raw totoo ang aligasyon sa kanya kahit pa raw tanungin ang mga pinsan niyang anak ni Amy na sina Ilocos Norte Vice Governor Matthew at Attorney Michael Manotoc. Masakit daw para sa kanya na nagpakababa ang tiyahin niya sa pagsisinungaling, destabilisasyon sa pamahalaan at pagtraidor sa pamilya para lang sa ambisyon nito sa politika. Dagdag pa niya, ang akusasyon ng kanyang tita sa kanyang ama ay hindi asal ng isang tunay na kapatid. Buwelta ni Senator Amy, gustong paingayin ni Congressman Sandro ang usap-usapang hindi siya tunay na kapatid ni Bongbong. Hamon niya ngayon, magpapa-DNA test siya pero magpa-hair follicle test naman sina Sandro. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Walang balak si Pangulong Bongbong Marcos na kumasa sa hamon na hair follicle test o anumang drug test ayon sa palasyo. Pagdidiin pa ng Malacanang, hindi magbibitiw ang Pangulo sa gitna ng mga akusasyon. Nakatutok si Ivan Mayrina. Maggamit na naman siya! Sa gitna ng mga aligasyon ng pagdodroga na ibinato sa kanya ng kapatid na si Senadora Amy Marcos, tumuloy sa kanyang mga aktibidad ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos. Sa TV Albay siya kanina umaga para inspeksyonin ang pinsalang iniwan ng bagyong Uwan sa ilang paaralan doon. Bukod sa tulong pinansyal, namahagi rin siya ng Starlink para sa internet connection at mga gamit pang eskwela. Matapos nito'y pinangunahan niya ang isang situation briefing kasama ilang miyembro ng kanyang gabinete. Thank you very much. Hindi nagkaroon ng pagkakataon ng media na makapagtanong sa Pangulo kanina. Pero sabi ng palasyo, wala raw balak ang Pangulo o ang First Family. Nadamay din sa aligasyon ng Senadora Marcos na buweltahan ng Senadora sa kanyang mga naging pahayag. Wala rin daw balak kumasa ng Pangulo sa muling pinalutang ng kapatid na hair follicle test o anumang drug test para pabulaanan ang kanyang paggamit ng droga. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists na walang gagawin kundi magbigay ng mga kondisyon, magbigay ng pag-uutos sa Pangulo kahit hindi na po ito naaayon sa kanyang pagtatrabaho. At sa gitna ng mga ito, giit din ng palasyo. Hindi po opsyon sa administrasyon, sa Pangulo ang pagbibitiw. Ang Pangulo ay matapang, nahaharapin kung ano man ang suliranin ng bansa. At sila mga nag-iingay, sila ay ingay lamang. Kasunod naman ng pagbibitiw ni Executive Secretary Lucas Bersamin, Budget Secretary Amena Pangandaman, at Undersecretary Adrian Bersamin. Nagsumiti rin ang kanyang pagbibitiw si Education Undersecretary Trijib Olivar na idinawit din sa usapin ng katiwalian ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Tiwala ang palasyo sa pangunguna ni Executive Secretary Ralph Recto at Finance Secretary Frederick Go na nananatiling matatay ekonomiya ng bansa. Nauna nang sinabi ng Pangulo na inaasahan makakabawi ang ekonomiya ng bansa sa huling quarter ng taon sa tulong ng ilalabas sa pondo ng gobyerno. Mayroon ng nakalatag na mga komprehensibong catch-up plan ang pamahalaang Marcos Jr. ayon sa national priorities at mapabilis ang paglago ng ekonomiya. Higit sa lahat, tinitiyak din ng pamahalaan sa taong bayan na nasa tamang landas ang fiscal condition nito at positibo ang mga inaasahan sa mga darating na buwan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sinampahan na ng kaso ng Ombudsman sa Sandigan Bayan si dating Congressman Zaldico, ilang opisyal ng DPWH Mimaropa at mga opisyal ng SunWest Corporation.
Kaugnay po yan sa umano'y substandard na proyekto sa Oriental Mindoro na pinondohan ng halos 300 milyong piso. Nakatutok si Salima Refran. The Office of the Ombudsman announces today that we have issued a resolution finding probable cause to file criminal charges against former Congressman Elizalde Zaldico, several officials of the DPWH Region 4B, and the Board of Directors of SunWest Corporation as private respondents. Bitbit ang bungkus-bungkus sa dokumento, nagsampa ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ng mga kasong malversation through falsification at ng 2 counts of graft laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kaugnay ito ng halos 290 million pesos na substandard umanong road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro na kinontrata sa SunWest Incorporated kung saan founder at tinuturong beneficial owner si Ko. Sa inspeksyon ng DPWH at investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure, nakitang substandard ang proyekto. This led to several critical observations. Number 1, the measured sheet pile did not meet the 12-meter specification. The material was substandard. It is highly possible that all other sheet piles used in the project were also below specification. And these findings point to a scheme that resulted in unwarranted benefits, technical falsification, and the misuse of public funds. Matatanda ang pinili ng kampo ni Ko na hindi magsumite ng kanyang kontrasalaysay sa proseso ng preliminary investigation. Umalis si Ko ngayong taon para magpagamot abroad pero hindi na bumalik at piniling magbitiw sa kamera. Nitong weekend, naglabas ng serye ng mga video si Ko na naglalahad ng nalalaman niya umano sa budget insertions. We also have filed a motion for urgent raffle of the cases and the immediate issuance of warrant of arrest and whole departure order. Because the amount malversed exceeds 8.8 million pesos and in line with the law and jurisprudence, the panel of Ombudsman prosecutors has recommended no bail for the malversation charge. Kasunod ng pagsasampa ng mga kaso, iraraffle ang mga ito para malaman kung aling dibisyon ang hahawak sa mga kaso. Ang mga dibisyong hahawak sa mga kaso ang magsasagawa ng judicial determination of probable cause bago magdesisyong maglabas ng warrant of arrest. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag sila Ko. Sa usapin ng kanselasyon ng pasaporte ni Ko, nauna nang sinabi ng ombudsman na kailangan muna makapag-issue ng arrest warrant bago hilingin ito. Sa huling abiso ni Ko sa Senate Blue Ribbon Committee, nasa Amerika siya para magpagamot. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Kasunod ng pagbusisi sa 2025 national budget, kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na totoong may 100 bilyong pisong isiningit dito gaya ng ibinunyag ni dating Congressman Zaldico. Pero paglilinaw ni Lacson, mayroong mga opisyal na tila gumamit sa pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos para mapaikot si Ko. Nakatutok si Maki Pulido. Ang akusasyon ni dating Congressman Zaldico, 100 billion pesos ang pina-insert daw ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2025 General Appropriations Act nung panahong nasa BICAM na ang budget. At nung naaprubahan na raw ang budget, 25% o 25 billion pesos daw ang napunta kay Pangulong Marcos. Ang sabi ni Ko, dineliver ito sa North at South Forbes Park at sa bahay sa Aguado na malapit sa Malacanang. Matapos niyang busisiin ang 2025 national budget, sabi ni Senate President Pro Tem Ping Lacson, totoong may 100 billion peso insertion. Nakita rin daw ito ni Senator Win Gatchalian, ang chairman ng Committee on Finance. Pero nang kinausap daw ni Lacson si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo Ukol dito, sabi ni Bernardo, ginamit lang ng ilang opisyal ang pangalan ng Pangulo para mapaikot si Ko. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Zaldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Now, Yusek Traigib Olaybar.
other personalities. Si Undersecretary Adrian Bersamin ng Presidential Legislative Liaison Office ay apo ni Executive Secretary Lucas Bersamin, habang Undersecretary sa Department of Education si Trygiv Olivar. Pare-pareho silang nag-resign kahapon. Sabi ni Lacson, sa breakdown ni Bernardo, 81 billion ng 100 billion napunta sa DPWH. Ang iba napunta sa iba't ibang ahensya. Sa 81 billion, 52 billion nito si Bernardo raw ang humawak ng pondo. 8 billion pesos umano ang kabuang halaga ng kickback na dineliver ni Bernardo kay Olivar. 1 billion pesos naman kay dating DPWH Secretary Manny Bonoan. At least 10 deliveries. The modus that yung arrangement nila is, may tigisa silang armored van. May armored van si Yusek Olivar, may armored van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Olivar, and possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly along with Adrian Bersamin. Bakante yung armored van, ipapark, idadrive yung isang van na puno ng pera. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot pa raw ng 2 billion ng isang delivery dahil hindi kaagad nasundo ni Olivar. Sinabi pa raw ni Bernardo na tiniyak ni dating Executive Secretary Bersamin na marerelease ang pondo na ininsert sa 2025 national budget. Sinabihan siya ni Yusek Trygiv Olivar na si Secretary Bonoan asked Executive Secretary Bersamin several times, sino ba magpapacilitate itong 52 billion? Of course, isasama sa BICAM, paano ito re-release? Sino magpapacilitate? Ang sagot ni ES Bersamin sa kanya, we will take care of it. Sila na raw ang bahala kung paano ayusin yung 52 billion. Ang napuna raw ni Lacson matapos busisiin ang budget ay ang allocables o may pondo na pero wala pa namang proyekto. 25.5 billion daw ang allocable ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan habang 143.5 billion ang House leadership. Bagong pork barrel ang tawag dito ni Lacson. 143.5 billion. Mag-advance ng 10%. Magkano nawala sa Kaban ng Bayan? 14.35%. Write-off. Nagagaling sa mga contractors. So why would the contractors advance that much kung hindi sila siguradong sila yung mangungontrata? It sucks, Mr. President. Ang mga ibinunyag daw ni Bernardo, kanyang isinulat at ipinadala sa Pangulo kahapon. Nang matanggap daw ng Pangulo ang handwritten statement ni Bernardo, sabi ni Lacson, nasundan ito ng resignations ni na Executive Secretary Bersamin at ni Budget Secretary Amena Pangandaman. Sabi ni DepEd Secretary Sani Angara, nagsumite na rin ng resignation si Olivar. There were resignations. Courtesy resignation is a euphemism for firing. The President is a very kind-hearted person. I would have suggested na tanggalin niya and then order an investigation. Otherwise, how can you insulate the President kung courtesy resignation? Wala pang pahayag si dating Executive Secretary Bersamin sa resignation niya. Patuloy namin siyang kinukunan ng pahayag at ang apong si dating Undersecretary Bersamin at si dating DepEd Undersecretary Olivar. Si Bonoan nauna nang sinabi na wala siyang kinalaman sa mga maanumalyang transaksyon ukol sa flood control project. Nag-resign daw siya para sa transparency. Nasa labas ng bansa si Bonoan ngayon, sinamahan daw ang asawang nagpadoktor. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. At Chika Minute na po mga kapuso ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong gabi, ang sparkle actress at host na si Ara San Agustin. Ara. Salamat Miss Vicky at good evening mga kapuso! Short but meaningful para sa unang kapuso at kapamilya evictee ang kanilang naging stay sa bahay ni Kuya. Bukod kasi sa self-discovery, ramdam ng dalawa ang suporta mula sa kanilang fans nang mapabilang sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab 2.0. Makichika kay Nelson Canlas. Bittersweet para sa first pair of evictees sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 na sina Wynonna Collins at Raik Alim, ang kanilang pamamaalam sa bahay ni Kuya.
Para sa dalawa, lungkot ang una nilang naramdaman nang tawagin ang kanilang pangalan sa lalabas sa PBB House. Pero napawi raw ito nang makita nilang naghihintay ang kanilang mga mahal sa buhay beyond the gates. Malungkot ako at first, talaga. And nung paglabas namin sa loob ng bahay ni Kuya, nakita ko po yung fans. Nagulat ako, and hindi ko talaga in-expect at all. After nun, naging masaya ako and nakita ko po yung kapatid ko. Kapwa aminadong introvert, pero dahil sa kanilang pakikipagkapwa-tao sa loob ng PBB House, natuto raw silang mag-express ng sarili at mas i-welcome ang pagiging outgoing at pakikipagkaibigan. Miss na raw nila ang mga task nila sa PBB House at bonding sesh with other housemates. Pero may isang bagay silang na-miss at hinanap as soon as they got out. As soon as I got out po, midway, we ate fast food po agad. We ate fried chicken. Yes. Yeah, and ice cream po and fries. Why? Yeah. I don't know. Ayun po talaga eh. I missed the ice cream the most though. Kanina, nagsama-sama naman ang ilang artist, officer at handler ng Sparkle GMA Artist Center sa pangunguna ni Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo para i-welcome back si Wynonna. May pa-welcome bouquet at kaunting salo-salo para sa Sparkle Artist. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.